Naging emosyonal ang whistleblower na si Ben Hurluy nung humarap siya sa Makati RTC Branch 150 kanina. Kaugnay po yan ang petisyon ng kampo ni Janet Lim Napoles na makapagpiyansa para sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Luy. Tiniyak naman ang abogado ni Napoles na haharap ito sa Senado para sa investigasyon sa pork barrel scam. May report si Julius Segovia. Mahigpit ang pagbabantay sa pork barrel scam whistleblower na si Ben Hurluy sa pagpunta niya sa Makati Regional Trial Court Branch 150 kanina. Kaugnayan ang petition for bail na inihain ng kampo ni Janet Lim Napoles para sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Luy. Napahagulgol si Luy habang ikinukwento na noong December 19 ng nakaraang taon, ikinulong umano siya ng magkapatid na Napoles at Reynold Lim sa Discovery Center. Matapos pagbintangang may illegal na transaksyon si Luy, kaugnay ng pork barrel ng mga mambabatas. Nakita raw kasi ni Napoles sa cellphone ni Luy ang isang text galing sa isang nagngangalang Maya na staff daw ng isang senador. Inihabilin na raw ni Napoles si Luy kay Lim na siyang nagbanta umano kay Ben Hur at ng kanyang pamilya. Mula sa Discovery Center, inilipat daw si Luy sa hotel at kalaunay sa retreat house sa Magallanes, Makati kung saan siya na-rescue. Reklamo ng kampo ni Napoles, paulit-ulit na lang daw ang kwento ni Luy, kaya naman ayaw na rin nilang magkomento. Pero tiniyak ng abogado ni Napoles na si Attorney Lorna Kapunan na haharap ang kanyang kliyente sa investigasyon ng Senado hinggil sa pork barrel scam. At sa kabila raw ng iniindang sakit ni Napoles, hindi sila hihiling ng hospital arrest. We are not seeking hospital arrest. Let the three doctors, her own, the doctors assigned to her in Fort Santo Domingo, and if the Senate wants to validate her health condition, they can surely send a Senate doctor. Kahapon, hiniling ng Department of Justice sa Department of Foreign Affairs na kanselahin ang passports ng ilang mambabatas at personalidad na nadadawit sa pork barrel scam. Ayon sa kampo ni Senador Bong Revilla, paglabag daw ito sa karapatang pantao. The right to travel is a constitutional right. When you restrict the right to travel, siyempre it affects the human rights of the person. Wala na sa kanyang poder yung kaso, kundi na sa ombudsman na. Dagdag naman ni Senador Jinggoy Estrada, premature ang hakbang na ito ng DOJ, lalo na't wala pa namang naisasampang kaso laban sa kanila. Katawa-tawa siguro sa kanila, pero katawa-tawa kaya yan sa milyon-milyon mga tao natin na naghihirap dahil sa pandarambong ng mga public servants. Pero hindi natitinag si Secretary De Lima dahil pinag-aaralan na rin daw ang pagpapakansela naman ng mga pasaporte ng mga dawit sa umano'y Malampaya Fund Scam. 24 na personalidad ang sinampahan ng reklamo, kasama si dating Pangulong Gloria Arroyo at ang Executive Secretary niya noong si Eduardo Ermita. Hihingin daw muna ng DFA ang panig ng mga kasama sa reklamong plunder bago magdesisyon sa hiling ng DOJ. Pero si De Lima, hindi raw mag-aaksaya ng panahon at isusulong na ang pag-amyenda ng plunder law para agad makansela ang pasaporte ng mga sinampahan ng reklamo. Julius Segovia, GMA News.